Ilang pamilya ng missing sabungeros dumulog na sa Department of Justice para ireklamo ang kampo ng negosyanteng si Atong Ang kaugnayan sa umano'y bayaran sa kaso. May nakalapang report dyan si Bombong Grant Hilario. Dumulog ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice ngayong araw upang ireklamo ang kampo ni Charlie Atong Ang sa umano'y bayaran nangyayari. Personal na dumating sa kaguran ang 5 pamilya na patuloy tumitindig para magsampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Attorney Caroline Cruz, isa sa mga abogado ng puganteng si Atong Ang at iba pang kasabwat. Bukod sa mga kaanak, kasama nilang nagtungo sa ahensya ang Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police upang formal maihain ang reklamo. Ayon kay Charlene Lasco, kapatid ni John Lasco Jr., isa sa mga nawawalang sabungero, kumonti na silang mga lumalaban sapagkat pumanig na umano ang ilang kaanak ng mga biktima sa kabilang kampo. Nagkaroon na raw kasi ng bayaran kung saan tumatanggap ng pera ang mga ito mula sa panig ng puganteng si Atong Ang. Kami po ay nandito sa DOJ para kasama namin ng CIDG para magsampa ng obstruction of justice kay Attorney Caroline Cruz and her cohorts. Bakit po? Well, as you all know, napansin niyo naman na kami ay nung araw marami. Ngayon, lilima na lang po kami. So yung mga kasamahan namin ay nando na sa kabilang panig at tumatanggap ng pera para lamang hindi umattend sa aming mga kaso. Ibinagi pa ni Lasco na abot umano sa halagang 40,000 piso ang ibinibigay ng kampo ni Atong Ang sa mga pamilya na kabilang sa binabayaran. Ngunit hindi niya sigurado kung bukod pa rito may iba pang natatanggap ang mga pamilyang lumipat na sa kabilang panig. Ngayon pa man, pagtitiyak niya mayroong silang ebidensya makapagpapatunay sa pagtanggap nila ng pera at maging panghihikayat tuluyan umanib na lamang sa kampo ni Atong Ang. Layon raw sa ipinamimigay na allowances na wag nang padaluhin ang mga kaanak ng nawawalang sabungero sa mga pagdinig. Ano po? Well, as we all know, meron tumatanggap ng 40,000 every month plus kung ano pa ang ibinibigay ng mga perks, hindi namin alam. Pero sa ngayon po, ang alam namin, binibigyan sila ng allowance. Well, yes, 40K yung pinakamalaki kasi yung mga kasamahan namin na experience po nila yon. So, may proof kami at saka meron din kami mga ebidensya tungkol dun sa pagtanggap ng pera at sa pagyakag nila dito sa aming mga kasamahan upang mag-join. Hinaing naman ni Dayan Loyola, kinakasama ni Ferdinand Dizon, isa sa mga nawawalang sabungero, ang pag-anib na ilang pamilya sa kabilang kampo ay posibleng magdulot para humina ang kaso. Anay, 5 pamilya na lamang sila ang patuloy na tumitindig para sa mga minamahal na biktima. Pinapakausap po talaga sa amin si directly kay Attorney Caroline Cruz. Siya po talaga yung nakakausap namin tungkol dun sa allowance na sinasabi. Kapalit po nun yung hindi pag-attend ng mga hearing. Magkakaroon po ng apekto katulad po nung nakaraang hearing namin, imbis na uupo po yung mga families, papatunayan na may mga nawawala, tatatlo na lang po kaming umattend sa Santa Cruz instead of 19. Tatlo lang po kaming umupo doon para patunayan na may mga nawawala po talaga na mga families ng missing sabungero. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.